Okay. Ah, ang activity natin ngayon is to draw a we call this to draw a roof framing plan. Okay, kunin muna natin ng gawa tayo ng borderline. Okay? So, markahan natin ng okay. Ayan, 2 cm. Dito ay 1 cm. Gamit ang triangle. So, 1, 2. Dito. Okay. Tapos, dito ay, scale natin ha, 1:100. Ayan, 1:100. So, dito ay 1 cm. Sa baba ay 1 cm. Okay. Horizontal line. Horizontal line. Then, basic lang tong gagawin nating roof framing plan, ano? Madali lang. Walang tayo ng simple. Ituturo lang natin na yung pinaka principle niya on how to draw a roof framing plan. Na-observe ninyo, bond paper lang siya. Then, ito yung ating magiging drawing surface. Okay? Ayan. Kunin natin yung center niya. Okay? So, yung kanto ng ating borderline, tsaka dito sa available, drawing lang tayo ng, ayan. Let us get the center corner to corner of this available drawing surface natin. Ayan. So, ayan. Nakuha na natin yung gitna. Okay, that will be now our set. Okay. So, assuming na meron tayong, gagamit tayo ng 1:1, scale natin, walang tayong 10 meters by 10 meters, yun ang ating magiging floor plan. Ano? So, gitna natin yung 5. O, ayun yung 5 ha. Gitna natin yung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And natin center. Let's get the width nya. Okay? So, gawa muna tayong kanyang floor plan. So, yung reference kasi natin yung beam noong floor plan. Ayan. 1, 2. Then, tapos, ang isang bahagi niya ay 10 din. Ano? 1, 2, 3, 4, o 1, 2. O, tapos may gawin lang natin itong 8 para rectangle ang shape niya. 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4. Then, drawing tayo ng horizontal line. Since na ang framing o roof framing ay tutungtong dun sa ating roof beam, ito yung magiging roof beam niya, no? Yan ang magiging roof beam, yung ginawa nating rectangular shape na to, no? So, ang kapal niyan, usually, pinakamanipis ay 0.15. So, 0.15 natin, ano? 10, 20, yung kalahati lang dito. O, isa't kalahati, no? Tipo 0.10 yan sa 1 meter. So, 0.10 tas kalahati is 0.15. Okay? So, repeat lang natin ha. 0.15. Sukat tayo ng 0.15. So, 10, 0.15, tapos 0.15, tapos dito ay 0.15 din. 0.15, 0.15. Okay? So, now, so, offset natin siya ng 0.15. Kaya, magiging lapad niya ay 0.15. Ano? So, gamit ang triangle. 0.15. Okay? 0.15. 0.15. Ngayon,
Since na ito ay hindi naman masyadong bibigyan ng emphasis dito sa ating roof framing plan, gagawin lang natin siyang hidden line. Yan ang magiging proseso niya, ano? I-hidden line natin ito ngayon, ano? So, hidden line. Gamit na tayo ng Technicolor. Okay? So, hidden line natin to. 1, 2, 3, 4, 5. So, kapag kasi sa ganitong roof beam, tutungtong dito yung kanyang ayan na, hini-hidden line natin siya ngayon. Nakita nyo, ha? Gamit ang T-square. Okay? Ayan, ha? Nakikita nyo, nakakompleto na natin yung hidden line niya. So, ngayon, tapusin na lang natin tong hidden line. So, dito sa paggawa ng hidden line ay tiyagaan. Okay? Madaliit siya na linya. Tapusin natin, ano? Ayan. Hidden line. So, binigyan na sa atin yung, tinuro na sa atin yung proseso na paggawa ng hidden line, ha? Nung first grade 9 tayo. Now, after that, okay? So, yan na yung ating hidden line. Okay? So, makikita ninyo yung pagka-construct noong ating base o yung ating roof beam. Ayan. Kay hidden line siya ngayon. Ano? So, okay. Now, from the edge of external line noong roof beam, so susukat tayo ng 0.60, ha? Kuha tayo ng 0.60. So, this is 0.50. 0.50, dagdagan natin ng 10. 0.10, no? So, from here, 0.60. Then, dito sa baba, 0.60. Tapos, 0.60 dito. Paikot. Yan ngayon yung magiging eaves o yung overhang ng bubong. No? Yung lagpas niya. Pinakaano ng sombrero. No? Kumbaga sa sombrero. Yan. Yan yung lagpas niya mula dun sa ulo. So, gawa tayo ng line niya. Okay, check natin, ha, kung itong ating T-square, ha. Lagi nyo check ang yung T-square, ha. Dapat lagi naka dikit ng husto dun sa gilid. Okay, edge, yung eaves nya 0.50, 0.60. Okay, yan na ngayon ang linawan natin. Ito na ngayon yung inyong magiging eaves o overhang ng bubong. So, linawan natin. Yan. 1. Sa baba. 2. Yan. Then, dito. Papansin nyo, ha, yung proper manipulation of the triangle and T-square. Pero doon sa, kung walang T-square, tinuro ko sa inyo yung tamang paraan, mano-mano. Tiyagaan lang, ano? Tiyagaan siya. So, meron na tayo ngayong eaves or overhang. Ngayon, from that line, okay, line, susukat tayo ng 0.50 palabas o 0.20 palabas ngayon. Yun na ngayon yung magiging lapad o opening ng gutter, no? Yung alulod. So, this is 0.10, 0.20. So, dalawa yung susukata o dalawang linya, no? Dalawang line. So, 0.10, 0.20. Sukat tayo ng 0.20 sa taas, 0.20 sa baba, 0.20 dito. 0.20, 0.20, okay? Ayan. Ngayon, diretso na natin. Pero, para sigurado, ayan, pencil muna natin. 1, dito sa right, o left, then 0.20 dito, then taas 0.20.
0.20 natin. Ayan. Okay? So, para makita nyo, linawan natin. Ito ay 0.20. Ito na ngayon yung ating gutter. Ito yung opening ng ating gutter. Dito dumadaloy yung raindrops. Diyan may ipon. O yung alulod. Gutter is alulod. Ayan. Ito ha, ito ay top view ha. Yung roof. Ayan. So, meron na tayong gutter. Meron na tayong beam, gutter, at saka ng eaves. Ito na siya ngayon. Okay? Okay, next. Using 45 by 90 degrees, kukunin natin yung slope or hip type ng roof natin. So, ang gagamitin kasi natin type of roof dito ay hip type o yung quadro agwas. So, gamit ang 45 by 90 degrees na triangle, ito siya. Okay? So, ang gagawin lang ninyo, kunin natin yung kanyang diagonal line dito. Yung corner nito, okay, nakalapat sa T-square and triangle. O, ayan ha. Ayan. Then, kunin yung, ayan, 45 degrees. Position nito, ayan, sa kanto nyo tutok yung gilid. So, 1. Ganon din dito sa taas. Ayun ha. Yung kanto nito, 2. Tapos, balik na rin ang triangle. Ganon din dito. Magsasalubong sila niyan. Ha? Okay ha, dapat mag-meet sila rito. Ayun. O, ito. Kung saan nag-meet, ayun. Tatandaan nyo ha, kung saan nag-meet, isa. Tapos, ganon din dito sa kabila. Okay? So, ayan. Okay? O, dapat, ito ha, itong isa, o, mag-meet dapat, ito. Okay? Pagkatapos, yung dalawang line na yan, pagtatagpuin yan, dapat magtagpo silang dalawa. Ha? Dapat magtagpo yan. Okay? So, that would be now your hip position. Okay, ano natin? Ink natin para let us check kung tama ba yung ginawa natin. So, ito yung magiging hip. So, sabi dun sa ating procedure, yung corner, kunin. Ang drawing natin sa ayan. Then, dalawa. Dito sa kabila, check natin ha. Ink natin. 1. Then, kabila. Horizontal line using T-square. O, ayan na siya. Ito yung madali ang paggawa natin ng, o, ayan ha. Now, so, yan ay magiging hip. Next, drawing tayo ng vertical line from the corner, no? Ito, itong intersection ng dalawang diagonal line. Yan naman ang magiging position ng, o, tignan nyo ha, position ng ating truss. Okay? Truss. Okay? Isa. Tapos dito dalawa. Usual distance niyan, standard distance ng bawat trusses ay 1.5, ano? Tapos ito yung ating hip body truss ngayon, yang apat niyan. Hip body truss. Ito yung hip truss, yan dalawa na yan. So makita natin pag nasa isometric yan, yan ang magiging truss natin. Then what's next? So ngayon, susukat tayo ng point dito ha, 0.05, tapos magiging pagitan ay 0.60 na, 0.60 no. So let us make, okay, sukat tayo ng 0.05 ha, or 2 inches to para dun sa ridge line. Actually itong gitna na to ay ridge line yan, 0.05 or in inches, 2 inches para dun sa papakuan ng yero no, may allowance siya. Etong dulo kasi nito, pinakatuktok nito yung tinatawag nating ridge line or lalagyan to ng ridge roll. Okay? So, yung 45 degrees niyan, kukunin lang natin. Okay? Ayan. 45 degrees niyan. Tapos, the rest niyan, susukat na tayo ng 0.60. Ito na mapagitan ngayon ng C-purlins. No? Standard spacing ng C-purlins natin ay o parlina natin ay 0.60. Okay?
Sukatan natin 0.60, 120, 180, 240, 320. Okay? 320. Tapos, 3, then 60 again, then 120. Ayan. Okay? Paikot yan, ano? So, paano gagawin? Minsan ang sukat lang tayo using T-square and triangle, ano? 1, doon lang sa hibalin natin paabutin, ha? 2, then 3, ayan, 4, 5, 6, 7. Yan. Okay? Yan yung ating si purlins. Then, just because this is naka 45 degrees, pa-project na lang natin to, no? Ito, yung intersection niya dito, project lang natin pababa just to draw a vertical line. 1, okay, 2, 3, 4. Ang ginagamit nating reference yung intersecting line ng dalawa. Okay, 5, 6, ayun, 7. Then again, pag ano naman tayo, no? Pag ganyan. So, horizontal line, 1, 2, again, intersecting line ng ginamit natin, reference, para hindi na paulit-ulit ang pagsukat. 4, 5, 6, then ito 7, ano? Yan. Then the last, yung vertical line siya ngayon, ano? So, kunin natin dito. So, hanggang sa matapos natin paikot nito, ayan, makikita nyo na, tapusin na natin siya. Okay? Yung intersecting line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, saka natin i-ink ngayon. Ano? Okay, ngayon dito naman sa center, sukat tayo tig 1.5. Lagyan natin na. Ito, nakita niyo na inko na yung kanyang si purlins. Dito naman, maglalagay tayo ng sagrad. So, sagrad, ito yung nagko-connect sa lahat ng purlins. Ito yung pabilog na bakal, ano? Solid bar siya na nagko-connect siya sa bawat purlins, ano? So, ngayon, from center, spacing niya ay 1.5. Sukat tayo na 1.5. So, siya, no? 1.5. So, dito siya ngayon. Yan, ha? Yan na, 1.5. Kuha tayo ng 1.5 yun. So, 1.5 dito, ha? Sukat tayo. So, 1.5. 1.5. Ito, sagrad siya, ha? 1.5. Okay. 1.5. Okay. So, ang mangyayari ito, alternate. O, tignan nyo, paano kaya alternate, ha? So, 1.5. Actually, maliit lang naman yung alternation skip niya. Ito, gamit tayo ng sign pen. Ito siya. So, dito, mula doon sa wedge line, connect. Then, alternate, bakante. Then, bakante. Then, ito yung isa. Yan. Okay, bakante. Bakante. Then, ito. Okay. Nakakonekta yan doon sa sinepa. Okay, oh, kita nyo, yan, ha. So, dito, yan. Ibobolt yan. Nakabolt. Connected doon sa fascia board. Ayan. Ito yung fascia board. Tabi ng gutter. So, ang tawag dito ay
Sagrad. Ayan, kapansin niyo. Then next, then again dito naman. So dito alternate siya, alternate, and dito ganun din dito. So we're here, eto, yan, and dito. So alternate dito naman sa kabilang gilid. 1 2 3 4. Distance niya 1.5. And this is truss. Trusses. Then this is 10 mm diameter Sagrad. This is downspout. Downspout. So ilalagay din natin yung spacing noong ating gutter, no? Ng overhang point, that is 0.60. So paikot yan sa 2, 3, 4. Then the last is you have to write the title. Okay, write the title. Roof framing plan. Framing plan. So tsatsagain nyo ang lettering, ha. Dapat ito ay lagi, sabi natin, pahukusayin nyo ang inyong pulso sa pagle-lettering. Roof framing plan, scale na ginamit natin ay 1:100. So scale 1:100. So okay, TS meters. Okay, so that is the basic simple constructing of a roof framing plan. As you can observe, nandun yung kanyang mga detalye, ano. So ilan yung simple pa lang yan, ano, guys, sa pagdodrawing ng roof framing plan. Then make sure na ang inyong gawa ay nasa title block. So meron kayo, of course, dapat title block. So that's the simple way of constructing roof framing plan. So shout out sa lahat ng mga estudyante ko dyan sa Fortune High School at sa mga magagaling, sa mga bagong subscriber natin, no? Maraming salamat sa inyong tiwala sa pagsusubscribe. Tandaan natin, disclaimer lang, ay dito lang tayo sa mga basic architectural drafting. And nagpapasalamat ako
doon sa inyong tiwala dito sa aking mga gawa. Marami mga channel dyan na maraming magagaling at talagang kauna-unawa. So that's it.